The message that I would like to share this morning is the message entitled, Forgive Like Christ. Forgive like Christ. Ang magiging teksto po natin, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 and verse number 13. Colossians chapter 3 and verse number 13. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Again, Colossians chapter 3 and verse number 13, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Again, the message that I would like to share with you this morning is the message entitled, Forgive like Christ. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa muling napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami magsalo-salo sa iyong banal na salita. Hawakan mo po ang aming internet connection. I pray, O Father, that this morning you will again reach the heart of your people. May you enlighten our minds. And I pray, Heavenly Father, na kami po ay maging doer of the word at hindi po mga tagapakinig lamang. Umaasa po ako sa patuloy na pagpapala mo sa bawat isa, and I pray, O God, na ako po'y pakapupuspusin mo ng iyong banal na spiritu, ng karunungan, upang muli po dakilang Diyos, kami po ay mapagpala ng iyong banal na salita. Isinusuko ko pong lubusan ang aking sarili sa iyo. Heavenly Father, use me once again. Gamitin mo po ako para sa iyong kapurihan upang mapagpala ang bawat makikinig. Ito po ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, ang ating pong topic na ito ay isa sa paksang napakadalas na naipapangaral, isa sa paksa na laging nabibigyan po ng pansin, pero sa marami po, hindi po basta may apply. So, ang prayer ko po ngayong sandaling ito, mga giliw na taga-subaybay, sa layunin ng Panginoon na ito po ang aking maipangaral, nawa ang bawat isa po ay maabot ng kanyang salita at talagang maging tagatupad ng kanyang salita. Forgive like Christ. Ito po ang konsepto ng ating pong teksto. Sa naging panulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, mga minamahal, lagi niyo pong tatandaan na sa bawat pagkakataon na ang mensahe po ay ibinibigay, for sure, mayroon pong gustong i-accomplish ang Panginoon sa buhay ng bawat tagapakinig. Ang Biblia po, kung inyong mapapansin, particularly in the New Testament, marami rin pong mga sulat na talagang ang sinulatan po ay mga local churches. Katulad po ng ating binasa ngayon. Ito po ay isa sa mga church epistles ni Apostle Paul. Ang Book of Colossians ay para po sa lokal na iglesia. Alam natin pag sinabing church, composed po ito ng mga mananampalataya. At ito ang ating pong naiintindihan. Ito yung called out assembly, yung ecclesia. Ito po yung ekkaleo, di ba? Called out assembly. Mga Kristiyano na tinubos ng ating pong Panginoon at ikinapit sa kanyang katawan. At mapapansin po natin na halos sa lahat ng kanyang sulat sa church, sa church epistles, ang isa sa hindi po nawawala ay ang paalala o ang pagtuturo ni Apostol Pablo sa usapang relasyon ng mga mananampalataya. Yes, we cannot deny the fact that relationship is very important sa usapan po ng church. Mga Kristiyano, ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat maidambana po natin sa pamamagitan po ng magandang samahan natin bilang nagke-claim na tayo po'y ligtas at tayo po ay kanyang anak. Ang hanapan po ng kapintasan at kasiraan ng isa
ay hindi po magiging healthy sa usapang relasyon. Mga kapatid, makikita niyo po na sa Bible, kahit na nga sa usapang pagkukulang, sa usapang pagkakamali, ito po mga kapatid ay nilapatan ni Apostol Pablo ng aral na dapat matuto raw po tayong magdalahan sa isa't isa at magpatawaran sa isa't isa. I believe importante po sa bawat lokal na iglesia na maintindihan po natin ang halaga ng mensahe pong ating pag-aaralan. Forgive like Christ. Again, sa bawat sulat ni Paul sa mga churches, mapapansin niyo po na laging nagdidil po siya at nagbibigay siya ng message na may kinalaman sa maayos na relasyon sa isa't isa. Kaya nga, mga kapatid, sinabi rin po niya sa church ng Efeso, ang linaw po mga kapatid, and be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. The concept is the same, na magpatawad raw po na katulad ng pagpapatawad ng Panginoon, na kung paano pinatawad po tayo ng Panginoon. Nirebuke po niya ang hindi magandang relasyon ng mga mananampalataya sa Korinto. Pinaalalahanan din po niya maging ang mga manggagawa o key people o tagapangasiwa sa ministeryo sa church ng Pilipos, mga kapatid, sa Philippi Church. Ito ay atin pong mapapansin. So, sa mga church epistles po niya, siya po'y nagbigay pansin sa usapang pagpapahalaga sa isa't isa, pag-uunawaan sa isa't isa, pagpapalakasan sa isa't isa, pag-uunawaan sa isa't isa, at pagpapatawaran sa isa't isa. So mga kapatid, mga minamahal, again, our message this morning, forgive like Christ. Kung sakali po na hanggang ngayon, meron ka pang kapaitan ng puso, meron ka pang sama ng loob sa kapwa mo Kristiyano, sa kasamahan mo sa church, umaasa po ako na gamitin ng Diyos ang kanyang makapangyarihang salita at ang banal na Espiritu nawa ang mag-convict sa atin para makita nyo po na hindi po healthy, na tayo po ay nakikimkim ng sama ng loob, na tayo po ay nag-harbor ng mga ill feelings, mga kapatid. Isang bagay po na kung saan pabor na maibibigay po natin sa ating sarili, na atin pong alisin ang sama ng loob, na atin pong alisin ang kapaitan, na atin pong alisin ang galit sa ating mga puso. At ang susi ay ang pagpapatawad. Amen? Forgive like Christ. Mga kapatid, ang sukatan ng tinatawag nating pagpapatawad ng mga Kristiyano ay hindi po natin masasabi nating maipapakita doon po sa salita lamang. Diba? So, it is actually very important for all believers to really express it and exercise it. Yung tinatawag nating forgiveness, yung pagpapatawad bilang Kristiyano. Paano po natin tinatrato ang isa't isa? Yun po ay magdidetermine ng relasyon natin. Mga kapatid, kamusta po ang ating kaugnayan sa bawat mga kasamahan po natin sa church? Naiisip po ba natin o nakikita po ba natin, nararamdaman po ba natin na ang pagkakaroon natin ng hindi magandang relasyon sa kasama natin sa church ay nagiging bigat sa gawain? Na ito po'y nakakahadlang sa dapat sanay magiging paglago po natin. Masaya po ba kapag tayo po ay merong galit? Masaya po ba kapag tayo ay merong sama ng loob? Pag-isipan po nating mabuti ito. So what I realize is this, na tayo po ay tinuruan ng Panginoon sa kanyang salita ng pagpapatawad bago pa sa kapakanan ng ibang tao, ito po'y para mismo sa ating pong kapakanan. What I would like to point out is that ang isang Kristiyano na nagpapatawad ay Kristiyano na nagbibigay pabor sa kanyang sarili. Sapagkat ang hindi natin pagpapatawad ay maaaring maging dahilan ng ating mabigat na kalooban. Ang hindi natin pagpapatawad ay maaaring maging dahilan ng hindi natin pagkatulog ng maayos. Ito po'y maaaring maging dahilan din po ng ating pong karamdaman.
So we better apply the teaching of God's Word. And if we are claiming that we are His children, one of His children, na tayo po'y mananampalataya, kung paanong nagpatawad ang Panginoon, matuto rin po tayong magpatawad. At kung magpapatawad po tayo, katulad ng ating mensahe ngayon, forgive like Christ. Okay, paano po mga minamahal? Number 1, forgive freely. Forgive freely. Even as Christ forgave you. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nag-offer ng forgiveness kahit sa mga hindi pa humihingi ng tawad sa Kanya. Kadalasan po kasi mga kapatid, ang katwiran ng iba, paano ko patatawarin? Hindi naman humihingi ng tawad. So lagi po, kung matatandaan nyo po, niliwanag ko po na meron pong magkabilang accountability po yan. Yung nagkasala, may accountability at may responsibility. Okay? Yung pinagkasalahan, meron po siyang responsibility and accountability. Ang accountability po ng nagkasala ay yung paghingi ng tawad. Na talagang para masettle po siya, kailangan siya magpakababa at humingi ng tawad. Para siya po'y lingapin ng Panginoon. Doon naman sa pinagkasalahan, kapag ka nagawan ka ng hindi maganda, whether humingi o hindi humingi ng patawad, dapat nandoon yung ready forgiveness. Nandoon yung forgiving heart, mga kapatid. Hindi nakadepende ang pagiging forgiving natin sa paghingi ng tawad ng nagkasala sa atin. Malinaw po na ang pinakamagandang halimbawa ay ang ating pong Panginoon. Na ang sabi po mga kapatid sa kanyang unang wika, Father, forgive them for they know not what they do. Ang kanyang pahayag ng pagpapatawad ay kanya pong sinabi sa kalagayan na wala po sa akto ng paghingi ng tawad ang mga tao na kanyang idinalangin sa Diyos na patawarin. Imagine nyo po bukod sa hindi na po sila humihingi ng tawad, sila po'y nasa akto ng panglilibak, sila po'y nasa akto ng paggawa ng masama. Mga kapatid, mga minamahal, opo, posible po na tayo ay nagawa ng hindi maganda. Pero uulitin ko, kapag ka po ikaw ay nagkimkim ng sama ng loob at nagtanim ng hindi magandang puso sa bawat isa, ikaw rin ang mahihirapan. Kaya nga, maganda pong makita natin na hindi po tatanggapin yung katwirang hindi ako magpapatawad hanggat di siya lumalapit sa akin, hanggat hindi siya humingi ng tawad, hindi ko siya patatawarin. Kapatid, learn to forgive freely. Na kahit sino, pag may nagawa sa iyo, sa heart mo, Lord, pinatatawad ko po siya, nasa kamay mo po, ikaw po ang bahala. So, ganun ang tamang attitude, mga kapatid. And it is very important to practice sa ating pong mga local churches. Sabi ko nga, ang ating namang karanasan, kung tutuusin, hindi naman lahat ng tao na nakagawa ng masama sa atin, intensyon po yon. Meron pong wala nga silang kaalam-alam na hindi pala maganda yung nasabi nila, na hindi mo pala minaganda yung sinabi nila. Kaya nga dito papasok yung healthy relationship, na kung meron kang something sa kapatid mo, you better approach that person. Yung pong tao mismo. Iwasan natin yung chismis, mga kapatid. Iwasan natin yung paghahanap ng mga kakampi. Iwasan po natin yung pagpapalala ng problema. Kung meron po, kasi merong mga Kristiyano na walang intensyon, may nabanggit na salita, may nabitiwang salita, o kaya may naging kilos siya, na wala siyang kamalay-malay, na meron palang hindi magandang epekto sa iyo, na sa isip niya, hindi niya talaga intensyon. Mga kapatid, importante po na yun ang maintindihan natin. Kagabi gumamit po ako ng illustration. Kasi before, sa driving ko po, basta kapag kami nakakat sa akin, nako, panay na ang bulong ko po niyan, busina ng malakas, na hindi ko naiintindihan kung bakit niya ako nakat. Until, maisip ko po na ako, may mga pagkakataong wala rin naman akong intensyon. Nakakat ko po ang iba. Anong dahilan? May inilagan ka pala rito, na kinailangan mo talagang gawin yan. So that is very possible to happen. Hindi po lahat ng mga nakapagbitiw ng salita may intensyon na saktan ka. Katulad po yan. Katulad po ni Chanel. Hindi ko alam kung sino ang nananakit sa kanya ngayon. Ang ingay po niya. Hindi natin alam kung bakit siya nag-iiyak. So, kaya yung reaction po kadalasan
yun po ang nagbibigay at nagdudulot ng malaking problema. Instead na tayo po'y mag-react, let us practice, mga kapatid, let us apply yung forgiving heart na katulad po na ipinakita ng ating Panginoon. Yung po na-realize ko, meron pong mga nakakakat sa akin dahil naipit naman pala sila doon sa kabilang side. Ang gusto ko pong i-point out, hindi po lahat ng nakagagawa ng mali, ang intensyon nila talaga, gawan po tayo ng masama. Meron pong mga naipit sila sa sitwasyon, bagamat sinasabi ko po na sa usapang buhay, kung ikaw sinasadya mo man o hindi, kapag ka nakasakit ka, ang tamang practice, humingi ka ng tawad, okay, lapitan mo siya, and make that person feel that you are really, feel sorry sa nangyari. May intention man o wala. Sa church po kasi hindi maganda na may iringan. Kahit na talented ka pa, kahit na potential ka pa, kahit na sabihin po nating asset ka sana sa gawain, kapag ka nakapasok na po, mga kapatid, yung pong damdaming hindi maganda, kapag ka po nakapasok na ang pagtataniman, okay, at ang mangyayari po dyan, magagantihan, hindi nyo po alam, nasasaktan po natin ang katawan ng ating Panginoon. At tayo mismo, napahihirapan natin ang sarili natin. Hindi ba? Nagagamit naman natin itong drive sa mga message po natin. Sino ba talaga ang nahihirapan kapag ka hindi tayo nagpapatawad? Sino po ba apektado? Sino po ba nabibigatan? Sino po ba ang hindi makatulog? Sino po ba nagkakasakit? Sino po ba ang hirap na hirap kapag ka po nagtatanim tayo ng hindi maganda sa puso po natin? So mga kapatid, forgive like Christ. It means forgive freely. Okay? Mga kapatid, yes, freely. Kahit na po tayo ay nagawa ng hindi maganda. Si Jesus Christ nga, sa pattern ng kanyang love. Hindi ba ang sabi ng Bible? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Malinaw po yun eh. So, gawin natin to sa biyaya ng Panginoon. Diba? Matutulungan tayo. Ang magandang pattern kasi, kaya ako sinasabi to, diba, forgive like Christ. Si Jesus Christ, makasalanan tayo, minahal niya tayo. Hindi nga lang pinatawad, minahal. Binigay pa nga niya ang kanyang sarili. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa Ephesians chapter 2, di ba? Yung salvation by grace. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Nandun ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. At ang isa sa iiwasan po natin, yung bang idea, papatawarin lang kita kung, di ba? Yung kondisyon. Papatawarin ko lang siya. Mapapatawad ko lang siya. Kapag ka ganito ginawa niya. Kapag ka binili niya ako ng lupa at bahay, mapapatawad ko lang siya. Kapag ka pinakain niya ako sa ganitong, mapapatawad ko lang siya. Kung talagang nakita ko na, naghihirap siya, mapapatawad ko lang siya. Oh, mga kapatid, hindi po ganun ang takbo ng isip ng ating Panginoon. Diba? Hindi po, mga kapatid, hindi nag-require ng kahit ano para po ma-earn yung forgiveness. No, ang usapan po ng pagpapatawad, puso. Kaya, yung problema lang po ng mga hindi humingi ng tawad, hindi nila na-claim. Hindi nila na-enjoy yung forgiveness. Why? Hindi nila hiningi eh. Diba? Wala nga tayong pangangailangan na hindi kayang ibigay ng Panginoon. Pero in principle, kahit na po kayang ibigay ng Panginoon at willing ibigay ng Panginoon, yung pong kailangan po natin, kung hindi po tayo hihingi, sabi ng Bible, diba? Ye receive not because ye ask not. So napakahalaga po na atin pong makita yung pattern. Sa usapan ng pagpapatawad, forgive like Christ. Okay? Number 1, let us forgive freely. Number 2, maganda rin pong bigyang pansin to ha. Point number 2, let us forgive fully. Forgive fully. Yung pag nagpatawad tayo, lubos mga kapatid. Alam niyo po, hindi ba sa Biblia, isa sa talata na naalala ko sa Aklat ng Mga Awit, Psalm 103 and verse number 12. Diba? Ang sabi po doon mga kapatid, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Diba?
Yung pattern ng pagpapatawad ng Panginoon, dapat lubos. Mga kapatid, mga Kristiyano, yun ang nagiging problema. Na tayo po nagpapatawad pero meron pa rin na dyan nga po nanggaling yung, di ba? Pinapatawad kita pero hindi ko makakalimutan. Alam nyo, sa totoo lang, yung hindi mo makalimutan, sabi ko po, di ba totoo naman yun, na kapag kami nakagawa ng hindi maganda sa atin, talagang kadalasan naman talaga, maalala mo eh. Pero mga kapatid, sa pattern ng Panginoon, your sins and your iniquities will I remember no more. Ang ibig sabihin nito, hindi na siya doon magdudwell. Kasi all-knowing ang Panginoon eh. Meron pa ba siyang hindi maaalala? Di lahat po ng ating pong kasalanan, alam po ng Panginoon yan. Pero sa usapan po ng pagpapatawad, pag pinatawad daw po ng Panginoon ang bawat isa, your sins and your iniquity will I remember no more. But again, tumutungtong tayo doon sa idea na walang problema na nandyan ang kapatawaran, pero kung di mo i-claim, kung di mo hihingin, hindi mo po may enjoy yung tinatawag na forgiveness. Mga kapatid, sa totoo lang, yung sinasabi nating forgive and forget, aminin natin. Hindi po madaling makalimutan. Nahandyan po yan. Pero ang idea po ng talagang kaisipan ng lubos na pagpapatawad, kahit alam mo pa, kahit naaalala mo pa, mas pipiliin mo na talagang kalimutan na yan. Hindi ka na magdudwell. Hindi na yung magiging paulit-ulit, di po ba? So, yun po eh. Kasi yung pong pagpapatawad, may kakapit natin yan sa pagmamahal eh. Kaya nga sabi ko po, yung pag-uunawaan, yung pagpapatawaran, yung pagdadalahan ng bigat ng isa't isa, yung pagmamalasakitan, lahat ng yan, nakapaloob po yan sa love. Dahil ang pagmamahal po umuunawa, ang pagmamahal po nagpapatawad. Ang pagmamahal po, kaya nga ang teksto natin sabi, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So mga kapatid, forgive freely and forgive fully. Pakawalan mo na talaga. Huwag ka nang magtira ng kahit ano, mga kapatid. Kung paano pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. At ang sabi nga, as far as the east is from the west, di ba? So far hath He removed our transgressions from us. Yung intentionally. Minsan po kaya ka nahihirapan, nagdudwell ka doon eh. Pinatawad ko na talaga siya eh. Pero tuwing maaalala ko yung ginawa niya, di po ba? Tuwing maaalala ko yung epekto ng ginawa niya, parang tinutulungan natin ang dyablo na mabigyan natin ng justification ang pagkikimkim natin ng sama ng loob at ang galit sa puso natin. Hindi po sa Diyos yan. Okay? Ang sa Diyos po ay ang magpatawad tayo. Ang pagpapatawad po. Kaya kapag ka po pinag-usapan yun, ang idea po ng fully, wala nang ititira pa. Ang idea po, wag yung paulit-ulit na akusasyon, mga kapatid. Kumbaga, nung tayo po patawarin ng Panginoon, ang sabi po, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Kaya nga sa doctrine, pag pinag-usapan natin ang pagpapatawad, talagang yung total, yung kakumpletuhan, yung kasalanan natin noon, ngayon, at lahat yun, nilinis ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, freely, makagagawa tayong patuloy at magpapatuloy tayo roon. Sinabi naman po ng Biblia yan eh. Diba? Hindi po pwede. Ibig sabihin po, mga kapatid, wala ka nang itinira na sama ng loob, tapos wala ka rin paulit-ulit na akusasyon, diba? Yung sumbat ng sumbat, pabalik-balik, paulit-ulit, at wala ka talagang intentionally nire-reserve na kapaitan sa puso mo. Mga kapatid, ang pagpapatawad po ay hindi po yung sinabi mo lang na pinatawad na kita. Pag inisip nyo po, it is surrendering. Diba?
Mga kapatid, pagsusuko po yan. Yung bang isinusuko mo yung karapatan sa sarili mo na di ba? Magtanim ng kung ano-ano ng laban sa kapwa po natin. So mga kapatid, sa usapang pagpapatawad, magandang magpatawad tayo katulad ng Panginoon. So, forgive freely and forgive fully. Okay, third, forgive frequently. Forgive frequently. Siguro po naiintindihan niyo yung sinasabi ko sa Matthew chapter 18, di po ba? Ano ang maliwanag na record doon? Anong usapan? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang saan? Tayo magpapatawad, mga kapatid. Diliwanag niya, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Wag niyo pong i-compute. That is an expression ng usapang pagpapatawad. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. Kasi talagang kapag ka ang tao pinatawad mo, hindi ibig sabihin, hindi na makagagawa yan ng laban sa iyo. Talagang may posibilidad na talagang isang araw makagawa na naman ng hindi maganda. Di po ba? So kaya kailangan frequently kasi posible na magkakaroon uli ng kaso ang kapwa mo sa iyo. Dahil, di ba, ang sabi po ng Bible, talagang yung pong pagpapatawad, kagaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. O tayo po ba, nung pinatawad ng Panginoon, di na po tayo pumapalpak, di na po tayo nagkakamali, di na po tayo nagkakasala. Mga kapatid, pagka ito naintindihan ng mga miyembro sa church, malilesen ang problema natin, mga kapatid. Kasi pag inaral nyo po, ang kadalasang nagiging bigat sa church ay yung hindi magagandang relasyon. Ang kadalasang nagiging problema sa church, mga kapatid, ay ang masasabi po nating pagtataniman ng sama ng loob. Sabi ko po, we cannot avoid na sa bawat relasyon, meron pong posibilidad na tayo po'y makapagsalita ng hindi maganda, may nabiro tayo na hindi niya minaganda, o may mga kilos tayo na nakaapekto sa iba. Yan po ay mga posibleng pangyayari. Kaya nga, ang Biblia po, tinuturuan tayo na magmahal talaga sapagkat ang susi para tayo maging forgiving ay ang matuto tayong magmahal ng totoo. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. At ang tunay na pagmamahal, hindi raw po nagkikip ng record. Yan po'y malinaw sa 1 Corinthians chapter 13. Nung banggitin ni Apostol Pablo sa usapang relasyon, sa usapang pagmiministeryo, sa usapang gawain ng Panginoon. It is very important na gawin natin ang lahat ng may pag-ibig. Dahil kung walang pag-ibig, walang kwenta, walang tunay na kabuluhan ang lahat. Para tayong tinkling cymbals, mga kapatid. It profiteth nothing kapag walang pagmamahal. Pero pag sinabi po natin may pagmamahal, kasama po rito ang may pagpapatawaran. Kaya nga, aralin po ninyo sa usapang church. Ikaw mismo, sa kinabibilangan mong church, ang tanong, hindi ba problema yung unforgiving spirit? Hindi ba problema yung pagtataniman? Hindi ba problema yung sama ng loob? Yung mga tampuhan? Hindi ba problema yung pagkikimkim ng ating pong bigat sa puso laban sa kapatid po natin? Ang sabi ng Bible, malinaw, forbearing one another. Ano po ang idea ng forbearing? Yung ideyang dahil po pwedeng may mga tao na makasakit sa iyo, makagawa ng hindi maganda sa iyo, yung forbearance, mahalaga po yan. At pinalalim pa, hindi lang po talaga yung ideyang i-bear mo sila, kundi patawarin mo. Patawarin mo. Mga kapatid, kaya dapat natin patawarin ng tuloy-tuloy sapagkat habang buhay tayo, posible talaga na magagawan tayo ng hindi maganda. Okay? So, kailangan pong tuloy-tuloy ang pagpapatawad sapagkat ganyan po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Yan po ang example ng Panginoon sa atin. Kaya nga, napakahalaga po. Kasi ang forgiving spirit po, hindi po natin ito talaga maitatanggi na nakatutulong sa magandang takbo sa gawain po ng Panginoon. 'Di ba? Hindi po ito issue, mga kapatid, ng kung ilan o gaano ito nung willingness natin na laging magpatawad kapag may nagkakasala po sa atin. Mga kapatid,
Ayan na naman po, medyo yung ating pong connection, naapektuhan. Kasi alam ng Diablo na medyo talagang mahalaga itong tinatalakay natin. 37 years na po ako na nagpapastor at hindi po iilang churches ang aking pong nahawakan at hindi po iilang mga masasabi nating pastor ang aking nakausap at majority sa usapang problema sa church, ang kadalasang problema relational. And sad to say, ang nagkakaproblema pa sa relasyon, minsan kung sino pa yung mga aasahan mo na mga key people sa church, yung mga may ministry sa church na hindi nagiging aware na kapag ka nagkaroon na po tayo ng conflict sa isa't isa, ito po ay advantage na po ng Diablo. And no wonder why the Apostle Paul, he said to the believers at Corinth, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kasi kapag ka po may unforgiving spirit, meron na pong division. Okay? Kapag ka po merong unforgiving spirit, meron na pong disorderliness. Kapag ka meron pong unforgiving spirit, mga kapatid, meron pong tiyak na mga damages na makikreate. So magkakaroon ng pagkakakanya-kanya, pagkakagrupo-grupo, pagkakahati-hati. Naku, maniwala kayo. Kahit hindi po ako nagpapatama, tamang-tama itong sinasabi ko. Kasi po, naranasan ko po na sa napakaraming churches, ang lagi pong pinaka mabigat na problema yung pong mga pagkakaalitan, ang hindi po pagkakaroon ng magandang relasyon. Kaya mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, mahalin natin ang church. Kung mahal natin ang Panginoon, mahalin natin ang church, mahalin natin ang bawat kapatiran. Huwag nating hayaang masusugatan ang church. Kapag ka po ang ating pong puso ay naging unforgiving, ang tendency kasi kapag ka mabigat ang puso mo, magkukwento ka sa iba eh. Okay, pagkaka-close mo yung kinuwentuhan mo, nadagdagan na. Hanggang sa hahanap ka pa ng ilang mga alay, mga kapatid. Hanggang sa magugrupo-grupo na yan. Mararamdaman na po sa church yan. Makapipigil na po sa growth yan. May hurt na po ang body of Christ, mga kapatid. At heyday po yan ni Satanas. Kaya lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Mga kapatid, let us forgive freely, forgive fully, and forgive frequently. Opo, huwag tayong magbilangan. Huwag po tayong magbilangan, mga kapatid. Bawat bagong diferensya ay zero po yan dapat lagi pagka pinatawad. Sa mag-asawa, pag sinabi nyo kayo po'y nagpapatawaran, hindi po bilangan pagkatapos. Wala na po dapat hysterical at historical, mga kapatid. Okay? Pagka sinabi mong pinatawad mo na, zero na po yan. Forgive like Christ. So napakaganda po ng message na ito. Paalala po sa bawat isa po sa atin. To forgive like Christ. Ito po'y nangangahulugan. Forgive freely. I-extend po natin ang biyaya ng Panginoon. Forgive fully. Burahin na natin kung ano po ang mga nagawa po sa atin. And then forgive frequently. Araw-araw, patuloy lang na tayo po ay magkaroon ng tinatawag nating habag, biyaya, habag sa isa't isa, mga kapatid. Uulitin ko po, ang ganda po ng paalala. Ang pagtuturo about forbearance, ang pagtuturo about forgiveness, ang pattern po ang sabi, even as Christ forgave you, so also do ye. Ang pinakamalakas na motibasyon ng ating pong pagpapatawad ay ang alalahanin po natin kung gaano po tayo pinatawad ng ating Panginoon. So, yung pagiging unforgiving, that is talagang evil and wicked, mga kapatid. And isasara ko po yung mensahe doon po sa idea nung parable na yung pong servant nagkaroon po ng utang sa kanyang Panginoon. Ano po nangyari, mga kapatid? So, ang ginawa po, nung siya ay dapat nang magbayad, siya po'y nagmakaawa sa kanyang Panginoon at sinabi po niya na wala siyang pambayad.
Ano po ang ginawa ng kanyang master? Pinatawad po siya. Pero after that, hinanap niya ang kanyang kapwa servant para naman singilin sa pagkakautang sa kanya. Nung hindi po makabayad ang servant, sinakal po niya, mga kapatid. So, ano po ang problema? Ano po ang itinuturo? Bakit ikaw pinatawad kita pero hindi ka matutong magpatawad sa iba? Mga kapatid, lahat to ng totoong Kristiyano, pinatawad po tayo ng Panginoon. At ang kalooban ng Diyos kung paanong pinatawad niya tayo, magpatawaran po tayo sa isa't isa. At kung magpapatawad po tayo, magpatawad tayo na kagaya ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Forgive like Christ. Again, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Mga kapatid, forgive like Christ. Magmamatigas pa po ba tayo? Pananatilihin pa rin po ba natin ang sama ng loob sa kapatid natin? Na-realize po ba natin na malaki sana ang maitutulong natin sa takbo at paglago ng church kung magkakaroon tayo ng tama at magandang relasyon sa isa't isa? At alam niyo po ba na ang ikagaganda ng relasyon ay ang pagkakaroon natin, ito po sa pagkakaroon natin ng forgiving spirit. Pagmalasakitan po natin ang katawan ng ating Panginoon. Pangalagaan po natin at pahalagahan po natin ang church sapagkat si Jesus Christ po, yan po itinubos niya ng kanyang dalisay na dugo. Christ loved the church and gave Himself for it. Ibig sabihin po, mga Kristiyano, anumang makasusugat at makakasakit sa gawain ng Panginoon, hindi marapat na ito po ay ating pabayaan. At ang isa po, sa nakikita ko na tiyak na makatutulong sa church kapag tayo po ay nagpatawad katulad ng ating Panginoon. Nawa, napagpala tayong muli sa mensaheng ito na ating napakinggan. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, alam ko po na sa lahat halos ng mga churches, problema po ang unforgiving spirit. I pray, O Father, na sa kapangyarihan ng salita mo, lalo na po sa paggawa ng banal na Espiritu sa aming mga puso, nawa kami po'y matutong magpasakop at sumuko sa iyo pong salita. May we apply this message in our life, O God. And I pray na sa bawat nakikinig ngayon, anuman ang nasa puso po namin na hindi tama at hindi maayos sa aming kapatid, sa aming kapwa mananampalataya, nawa sa mensaheng ito, matutunan po namin na ito ay aming i-apply, dakilang Diyos. Isuko po namin ang aming sarili sa iyo. Nawa makatulong ang mensaheng ito sa ikagaganda po ng ministeryo na pinaglagyan mo sa amin at pinagkatiwala mo sa amin. Again, Heavenly Father, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang makapangyarihang pagkilos para sa impact ng message na ito sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pagpapatawad mo, Panginoon. Salamat po sapagkat napatawad mo kami sa lahat ng aming nagawa. Lord, we pray that you will continue to work in our hearts and in our lives, O God. Thank you so much. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name, amen.